I stare at Angela who is still sleeping. She is my wife, pero alam kong wala akong karapatan sa salitang iyon. I asked her to be my wife to save myself from losing Milenia. I met her in a terrible situation and I took advantage of it. Akala ko ay magiging simple lang ang kasunduan namin. We will marry and then we continue with our life. But she got pregnant. Aaminin kong hindi madali para sa akin ang paniwalaang anak ko ang dinadala niya. But there's something in her which convinces me. I can't pinpoint what exactly it is. I just found myself continuing with the marriage proposal. Simula noon ay tanggap ko ng magigisiyang permanenteng parte ng buhay ko. Kahit pa man dumating ang araw na maghihiwalay na kami. Ang hindi ko inaasahan na mangyayari ay ang magkaroon ako ng damdamin sa kanya. Sa sandaling panahon na magkasama kami ay unti-unti nang nahulog ang loob ko. Nakita ko ang isang simpleng Angela. Malayo si Angela sa sinasabi nila. Her character does not match her reputation. Aaminin kong hindi ko nagustuhan na malaman ko ang relasyon niya kay Oliver. Ngunit habang tumatagal na magkasama kami, ay hindi ko makita ang Angela na kayang sumira ng relasyon. Isang Angela na mapagbigay at mapagtiwala ang nakilala ko. Maging sa trabaho niya, hinahayaan niyang tapakan siya ng mga tao. She is broken woman dahil kay Oliver. Masyado na siyang naniwala sa sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. And I will do my best to fix and protect her. She told me how she met Oliver, na hindi niya alam na may asawa ito nung una. I believe her and I am now desperate to take her away from Oliver. Remembering Oliver, I know he is mad at me. Hindi man kami direktang mag-usap, ngunit alam ko may pader na sa pagitan naming dalawa. Habang tumatagal, ay lalong tumataas ang pader na iyon. Even so, I won't allow him near Angela. I was furious when I learned that Oliver continued to talk to her. Nalaman kong pinupuntahan niya si Angela sa opisina, kaya mahigpit ko siyang pinababantayan kay Larry. I even came to the point where I banned Oliver from the building. Milenia is the owner of the building, kaya naman madali sa aking ipautos iyon. Marahil nalaman ni Oliver iyon, kaya maging sa akin ay nagalit siya. Oliver had a difficult upbringing. Sa pag-iimbestiga ko, ay nalaman ko may problema na rin sila ni Lucy noon pa. To think that, I thought Lucy was the one who saved him from desperation. I still intend to speak with Oliver once I've resolved my relationship with Angela. Sigurado na akong mahal ko ang asawa ko at hindi ko siya hahayaang bumalik kay Oliver. In fact, I plan to confess my feeling for her last night. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil bigla na lang siyang hindi dumating at nalaman ko mula kay Larry na hindi siya bumalik magmula nang pumasok sa mall. At the time, I fear she had left me for good. Sa dami ng pinagdaanan namin, inisip kong sinukuan niya na ako. Kaya ngayon, sisiguraduhin kong magkakausap kami ng maayos. I won't let her run away again. I want this marriage to work. Alam kong si Grace ang dahilan ng lahat ng agam-agam niya. Yes, I am in love with my wife. But when Grace returned, I become confused once more. Grace is not just another woman. Siya ang unang babaeng minahal at inaya ko magpakasal. She is the reason I worked so hard to get to where I am now. She left me hanging with no explanation. And when she returned, I was desperate for an answer. Hanggang sa hindi ko na malayang napabayaan ko na si Angela. And then we lost our child. Noon ako natauhan sa sitwasyon namin. Nakita ko ang pasakit na dulot ko kay Angela. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Umaasa akong mapapatawad at tatanggapin niya ako sa kabila ng nangyari. As for Grace, malinaw na sa akin ang lahat. I don't love her anymore and I made it clear to her. Nang nakaraang araw ay tinanggihan ko na maging business proposal na inaalok niya sa akin. I plan to move forward with my wife. Alam kong hindi kami magkakaayos kung nasa paligid si Grace, kaya pinili kong alisin ang kahit na anong bagay na mag-uugnay sa aming dalawa. Naramdaman ko ang pagkilos ni Angela na siyang dahilan ng pagkaputol ng aking pag-iisip.
Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Napabaligwa siya ng bangon pagkakita sa akin, pagkatapos ay agad na napahilot sa noo. Sa dami ng nainom niya na nakaraang gabi, sigurado akong masakit ang ulo niya ngayon. But it was her naked body in front of me that drew my attention. Marahil napansin niya akong nakatitig kaya mabilis niyang hinila ang kumot at ibinalot sa sarili. I watched as her face flash. It never ceased to amaze me how she blushed whenever I teased her. Good morning. Nakangiting bati ko sa kanya. Nababasa ko base sa mga kilos niya ang pagkailang. Pero ngayon, wala akong planong ipagpaliban ang mga bagay na gusto kong sabihin sa kanya kagabi. Good morning. Sagot niya habang nakatungo na siyang nagpalapad ng ngiti ko. Kagabi, I'm sorry. Shh! Putol ko sa sinasabi niya. There's something I wanted to tell you. I saw her panic. Marahil, iniisip na naman niya makikipaghiwalay ako sa kanya. I don't know what to do with this woman. Alam kong kahit minsan ay hindi ko pa nasabi sa kanya ang nararamdaman ko. But, did she really believe that I asked her out on a date only to break up with her? Rafael, hindi ako. I raised a finger to her lips, prompting her to stop her words. Let me finish first. Hinawakan ko siya sa mga kamay at tinitigan. I know, it is hard to believe, Angela, but I want us to work on our marriage. This time, not to please Lolo Miguel. Nabasa ko ang katinuan sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Yesterday, I asked you out to confess my feeling for you, pero bigla ka nalang nawala. I don't want to put off my confession any longer. I know you just woke up, and your head is still throbbing. But I want you to know that I love you. Napangangasiya at nanlaki ang mga matang nakatitig sa akin. Scared that she won't believe me. Mabilis ako nagpaliwanag. I know it's hard to believe. Lalo pa sa mga nangyari sa atin at sa kasundo ang ginawa ko. But believe me, mahal kita. I am willing to burn our signed agreement. Liligawan kita if that's what you want. Last night, I planned to make a decent proposal but... Papaano si Grace? Hindi ba siya ang... Hindi ko na siya mahal, Angela. Ikaw ang mahal ko. Tinapos ko na ang lahat sa amin. Even the business partnership. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Kaya agad akong kinabahan. Hey, are you crying? I'm sorry. I won't. I love you, Rafael. Mabilis na sagot niya habang umiiyak. Noon pa, at natatakot akong aminin sa'yo. Dahil alam kong hindi ito kasama sa usapan natin. Alam kong malabong mahulog ka sa isang tulad ko, lalo na nang bumalik si Grace. Sa nakikitang pag-iyak niya, ay hindi ko napigilang ikulong siya sa aking bisig. I'm sorry kung ngayon ko lang naamin sa'yo o maging sa sarili ko. Aaminin kong nagulo ako dahil kay Grace. Pero babawi ako sa'yo. Pangako, simula ngayon, papatunayan kong mahal kita. Pero, hindi ka ba galit dahil kay Oliver? I don't care about your relationship with Oliver in the past. Ang mahalaga, sa akin ay tayo ngayon. Pumapayag ka bang magsimula ulit tayo? This time, without the agreement I gave you. I tried to gain my composure kahit pa nga kinakabahan ako sa magiging sagot niya. Of course, mahinang sambit niya. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap niya sa akin at marahang pagtango. Nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Kinintilan ko siya ng halik sa noo, kasama ang pangakong babawi sa kanya sa aking mga naging pagkukulang. My gaze drifted away from the magazine I was reading and towards Rafael, who was busy with his laptop. Panay ang update sa kanya ni Miss Rose ng schedule niya. Ganito pala siya kabisi sa trabaho at pakiramdam ko ay isa pa ako sa naging alalahin niya dahil panay ang sulyap niya sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung tama ba ang desisyon kong sumama sa kanya dito sa opisina. Kanina, pagdating namin ay sinilubong na kaagad siya ng mga dokumento na kailangan niyang pirmahan. Isa-isa niyang inusisa at pinag-aralan iyon. Pagkatapos ay nagtungo naman siya sa meeting.
At ngayon nga ay kakabalik lang niya sa opisina. Seeing him work so hard made me fall in love with him even more. I'm not sure if I'm worthy of someone like him. Are you bored? Sorry, just give me a minute. I'll just read these files. Aniya. Agad naman akong umiling at ngumiti. Take your time. Ako nga ang naiilang eh. Baka nakakasagabal na ako sa'yo dito. Of course not. Ako ang nagpilit sa'yo na sumama ka dito, remember? Totoong siya ang nag-aya sa akin na sumama. Pagkatapos daw ay bibisita kami kina Lolo Miguel. Ang totoo ay kinakabahan akong kaharapin ang Don. Kahit pa nga, hindi na kami nagpapanggap ngayon ni Rafael. Ewan ko ba kung bakit isinama mo pa ako dito. Pwede namang ipasundo mo na lang ako kay Larry mamaya. Gusto kong masanay kan dito sa opisina ko. This is my empire, after all. I want everyone to know you're my wife. Seryosong sagot niya. Hindi ako makasagot. Hindi ako makapaniwala na darating kami sa ganitong punto. Ngumiti lang siya at bahagyang napailing nang makita ang reaksyon ko. Hindi na siya nagsalita at nagpatuloy na lang sa ginagawa. Busy na ulit siya sa mga files na binabasa. Kahit nakakunot ang noo niya, ay napakagwapo pa rin niyang tingnan. Hindi yata ako magsasawang pagmasdan siya maghapon. Hindi ako kailanman magsisising samahan siya dito sa opisina niya. Let's go? Nagulat pa ako nang ayain niya na ako. Ha? Tapos ka na? Hindi ako matatapos sa trabaho kung palagi kang nakatitig. Nakangising biro niya. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya, pero hindi ko magawang tumanggi. Napansin niya pala ako. Nakakahiya. Magkahawak kaming nagtungo sa parking. Bawat madaanan naming empleyado ay magalang na bumabati sa amin. Kasabay noon ay ang mga tinginan sa magkahawak naming kamay. Rafael on the other hand is unconcerned with the stare we're getting from his employees. Matapos ang ilang oras na biyahe ay pumarada na ang sasakyan namin sa harap ng napakalaking mansyon ni Lolo Miguel. Pagpasok pa lang ay sinalubong na kami ng mga kasambahay. Magandang umaga po, Sir Rafael. Nasa garden po si Don Miguel at Doña Elena at hinihintay kayo. Ano kayang sasabihin nila? Bulong ko kay Rafael dahil hindi ko maiwasan ang kabahan. I don't know. Don't worry. He seemed happy when he called me yesterday. Ganting bulong niya sa akin. Pagdating sa garden ay namataan ko agad si Lolo at Lola ni Rafael na magkatabing nakaupo. Nakatalikod sila sa amin at kumalubog ang dibdib ko pagkakita ko pa lang sa figura nila. Si Lola Elena ang unang napatingin sa akin at napigil ko ang paghinga nang magtama ang aming mga mata. Ngunit dagli siyang ngumiti at kumaway. They here! Angela! Apo! Masayang tawag niya sa amin kaya napalingon din si Lolo Miguel. Sa nakita kong reaksyon nila ay agad na nawala ang kaba ko. Sinulyapan ko si Rafael na bahagya ding nakangiti sa akin. Rafael! Apo! I'm glad you were able to visit us at isinama mo pa itong si Angela. As usual ay masayang bati ni Lolo Miguel. Of course, Lo. I always make time for you. Kumain na ba kayo? Nagpahanda ako ng pagkain para sa atin. Wika ni Lola Elena. Sinanya sa niya ang isa sa mga katulong na agad namang tumalima papasok sa kabahayan. I'm so glad to see you, Angela. Kumusta ka na? Okay naman po, Lola. Muli ay naramdaman ko ang mga mata niya na tila ay binabasa ang tunay kong emosyon. So, what's the occasion? Tanong ni Rafael. Wala naman na po. Itong si Lola Elena mo lang ang mapilit. Kinukulit akong papuntahin kayo dito. Ani ni Lolo Miguel. Bahagyang tumawa si Rafael at binalingan ng Lola. Why, Lola? Miss me? Tanong niya. Hindi ikaw ang gusto ko makita, kundi itong si Angela. Tanggi ni Lola Elena na ikinatawa ni Rafael at Lolo Miguel. Matapos ang ilang kumustahan ay dumating na ang pagkain na sabay naming pinagsaluhan. Panay ang biro nila kaya unti-unti ay nagiging komportable na ako sa presensya nila. Mabuti naman at magkasama kayo, Apo. I'm worried sick about you too. Simula nung huli nating pag-uusap ay hindi na naalis ang pag-aalala ko sa inyong dalawa.
kaya naisip kong ipatawag kayo. Wika ni Lola Elena. Naalala ko ang huling pag-uusap namin. Iyon ang araw na halos gusto ko nang sukuan si Rafael dahil sa pagkawala ng anak namin. Hindi ko naisip na lubos din pala ang naging pag-aalala sa amin ni Lola Elena. La, don't worry. Okay lang kami ni Angela. Whatever happens, hindi kami maghihiwalay kung yun ang pinag-aalala ninyo. Sagot ni Rafael habang nakatitig sa akin. Gusto kong mahiya sa dalawang matandang kaharap namin dahil nararamdaman ko naman ang pag-iinit ng pisngi ko. Pagsulyap ko sa kanila ay malawak ang mga ngiti nila sa amin. Masuyong ngumiti sa akin si Lola Elena at bahagyang tumango. Naalala ko sa mga salita niya sa akin nung huli kaming mag-usap. Gumanti ako ng ngiti at alam kong doon pa lang ay nagkakaunawaan na kami. Siya nga pala, Rafael. May balita ka ba kay Oliver? Biglang tanong ni Lolo Miguel na nagpakabog muli sa dibdib ko. Napatungo ako habang kumakain para itago ang kaba. I'm a little concerned about him and Lucy. Hindi maganda ang nababalitaan ko nitong mga nakaraang araw. Actually, Lolo, I have something to tell you. Sagot ni Rafael na hindi ko tinitingnan. Napakunot noon naman ako sa narinig. Ano ang sasabihin ni Rafael kay Lolo Miguel? Alright, I also need to speak with you privately about something. Sagot ni Lolo Miguel nang sinulyapan pa ako ng tingin. Bigla ang pag-ahon ng aking kaba. Siguro ay guni-guni ko lang iyon dahil kung may alam si Lolo Miguel sa nakaraan namin ni Oliver, malamang ay hindi niya ako tatanggapin sa mansyon niya. Pagkatapos naming kumain ay nagpaalam na si Rafael at Lolo Miguel na mag-uusap umano sa library. Inabot ni Rafael ang kamay ko at bahagyang pinisil iyon. It's most likely about business. Don't worry too much, bulong niya. Nagulat pa ako nang bigla niya akong hinalikan sa pisngi bago tumalikod. Napapahiya naman ako nang lingunin ko si Lola Elena na nakatingin sa amin. They probably talk about business, Iha. Walang katapusang negosyong usapan at maboboard ka lang sa kanila. Ilang nangumiti ako, though I feel uneasy lalo pa at nabanggit ni Lolo Miguel si Oliver. Iha, natutuwa ako sa nakikita kong saya ng apo ko ngayon. He looks incredibly happy and it's all thanks to you. Po? Hindi naman po. Thank you, Iha, for not giving up, Rafael. Seryoso niyang sabi. Hindi na ako nakasagot. Deserve ko ba ang pasalamatan nila? Habang tumatagal, ay lalong lumalaki ang aking alalahanin at guilt sa kabutihan nila sa akin. Bigla ay tumunog ang cellphone ko. Unregistered number ang caller. Pagtingin ko kay Lola Elena, ay tumangulang siya. Sige, Iha, baka importante yung tawag. Lumayo ako sa kanya para sagutin ang tawag. Hello? So kailan mo balak hiwalayan si Rafael? Para akong sinikmuraan pagkarinig sa boses ni Oliver sa kabilang linya. Nangimi ang buo kong mukha at nangatog ang tuhod. Angela, wala na ang anak nyo. Ano pang dahilan para magsama kayo? Kung ang negosyo lang ang iniisip niyang ambisyoso kong pinsan, sige na, hahayaan ko na sa kanya yon. Bumalik ka lang sa akin. What? Anong sinasabi mo? Hindi mo naiintindihan. Mahal ko si Rafael. Bullshit, Angela. Nasilaw ka na ba talaga sa pera niya? Ha? Oliver, sa dami ng pinagdaanan namin, minahal ko na siya. So ganun na lang yon? 6 years against 6 months? Tapos pipiliin mo siya? Galit na sigaw ni Oliver. Bakit ka ba nagagalit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi ba? At ikaw naman ang naunang makipaghiwalay? Sinabi ko na sa'yo kung bakit, Angela. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, ha? Fuck that, Rafael. May narinig pa akong parang nabasag sa kabilang linya at nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan sa takot. Nagwawala ba si Oliver? Anong nangyayari sa kanya? Nanginig ako at hindi ko na magawang sumagot. Kahit malayo siya sa akin, ay ramdam na ramdam ko ang galit niya. Listen to me, Angela. Hindi ako habang buhay na mananahimik lang. Kung hindi ka babalik sa akin, sisiguraduhin kong hindi mo din mapapakinabangan si Rafael.
Sasabihin ko sa pamilya namin ng tungkol sa ating dalawa. Wala na kayong anak at I'm sure na wala kang mahihilata sa kanila. Hindi ako natatakot na malaman nila na hiwalay na kami ni Lucy. Tutal, matagal na namang walang kwentang tao ang tingin nilang lahat sa akin. Banta niya. Para akong itinulos sa kinatatayuan. Ito na ang kinakatakutan ko. Ang marinig ang mga salitang iyon buhat kay Oliver. Paano na? Agad akong nabalot ng pangamba. Nilingon ko si Lola Elena na masuyo pa rin nakangiti sa akin, buhat sa pwesto niya. Kung sasabihin ni Oliver sa kanila ang nakaraan ko, makikita ko pa kaya buhat sa kanya ang ngiting iyon? Na ang babaeng pinakasamahan nilang mabuti ay may masamang lihim at nakaraan. Ang sakit isipin na mapapalitan ng mga ngiti nila ng galit. Unti-unting namuo ang luha ko sa labis na pag-aalala. Hindi pa man ay nasasaktan ako sa isiping magagalit sila sa akin. Narinig mo ba ako, Angela? Seryoso ang sinasabi ko. Narinig ko muli ang banta ni Oliver sa kabilang linya at tuluyan ng bumagsak ang mga luha sa aking mata.